Hello everyone! Welcome po dito sa ating A-Chat with Cynthia. Ang pag-uusapan natin syempre ay stock market investing. Ang kasama ko po ay isang dating OFW na si Ma'am Jenny. Hi Ma'am Jenny, pagpakilala ka po muna. Hello po, good afternoon everyone. Ako po ay si Jenny Bernardo. Dati po akong OFW. Before po, bago ako mag-enter sa stock market, talagang marami pa akong iniisip kung dapat ba talaga ito sa akin. Pero iniisip ko, meron naman talaga akong goal. Gusto ko magkaroon ako ng madagdagan yung kita ko. Tapos at the same time, meron din akong preparation para sa retirement ko. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko gagawin siya. Then nag-search ako hanggang sa nakita ko itong SMC, yung SMMC Ma'am. isa masterclass. Kaya nung trinay ko talaga itong masterclass na ito, na-prove ko talaga na totoo siya. At saka dito ko napatunayan na kumikita na ako. At saka yung iba pa, natututo rin ako kung paano yung pagbasa sa mga charts. Opo. Yun. Dahil doon, sa tulong ng ni Coach Cynthia, siya yung nagbigay linaw sa akin para magtuloy pa talaga ng confident yung aking pagpasok sa stock market. Sa ngayon, bilang dating OFW, talagang sobrang hirap ng time ko before. So ngayon, naisip ko siya na kung hindi ko gagawin siya ng paraan, hindi talaga ako makakaalis sa pagiging OFW. So, talagang kahit sobrang pagod, kahit isang oras, 2 oras pagkatapos ng trabaho. Pero talagang nagugulat ako. Nagbunga siya ng pinakamaganda talaga. At ngayon nasasabi ko na worth it at saka nabawi ko na yung binayad ko dito sa masterclass. Ma'am, bali nung nag-masterclass ka ba or nung nag-start ka mag-stock market, OFW ka pa noon? OFW ka Yes, pa? ma'am. So ang main goal mo talagang magkaroon ng income. Yes po, maganda So rin parang ang naging struggle mo pala kasi nga dahil OFW busy, yung time mo, no? Paano mo siya gagawin? Paano ka nag-aaral? So ma'am, paano mo na-manage yung time mo? Kasi busy kayo as an OFW noon. Paano mo po na-manage yung time mo na mag-aral ng stocks at the same time para makapagsimula ka na po? Sa pag-manage naman ng time ko, kung paano mo yung sa pag-aaral itong masterclass, bali, kung maluwag naman ang oras ko, halimbawa, meron akong trabaho at least wala naman akong kasama na employer, at ng time na yun, pwede akong sa headset lang, pwede mong gawan siya ng paraan. Yung nasa sayo na mo talaga siya kung talagang willing ka na mag-aaral. Tapos, ginagawa ko rin siya after kong magpahinga sa wala akong trabaho. Minsan, pag kumakain ako, instead na pagkain lang inaatupag ko, nanonood ako ng mga iba't ibang videos na talagang makakatulong sa akin. Kasi alam ko, hindi lang naman, yung hirap ko ngayon lang to. Pero pagdating ng oras, ako rin ang magkakaroon ng reward dito Opo. sa ginagawa. Aral muna ngayon talaga, ma'am. Ano? Bali, nung nagsisimula ka po, ano po ba yung pinaka number one na tanong mo tungkol sa stock market? Kasi baka yung iba, ganun din yung question nila eh. Ang unang tanong ko talaga sa stock market before na pumasok ako dito is, ano ba mananalo ba ako dito pag pumasok ako? Hindi ba possible na maubos yung pera sa portfolio ko? Siyempre, walang mag-guide sa akin. Yun yung kinakatakot ko talaga. Kasi yun yung maraming naririnig ko. Kaya ang ginawa ko, nanonood muna ako sa video, tapos kaya nagpa-follow ako ng iba't ibang yung mga masterclass, at kung na-prove ko talaga na tunay siya, pag-aaralan ko pa rin siya kasi a-attend ako ng mga webinars nila, doon ko mapuprove kung talagang tunay talaga. Then yung iba ko pang tanong, pag ako nandun sa webinar, saka ako magtatanong. Tapos, i-apply ko siya. Then, kung ano yung sinasabi nila, ginagawa ko para at least meron akong talagang may armor ako talaga na, alam ko na, pagdating ng oras, ito namang masterclass na to, kahit wala na siya, kaya ko nang gawin kahit wala. Kasi ma'am, tsaka ano din naman, knowledge kasi lifetime naman yung knowledge.
Tsaka Yes, ma'am. mag-improve At yung saka skills kung mo. Kasi, halimbawa, ma'am, mm. at saka yung sa iba po, ma'am, ano yan eh, bali, kung halimbawa, meron pa kayong ibang learnings, eh di, idadagdag ko na lang siya. At least, meron na akong simula. Tama, tama. Opo, opo. Pero ano ma'am, parang yun yung fear mo kung mauubos yung pera mo. Parang yun yung pinaka biggest fear mo bago ka pong magsimula. Kung mauubos ba yung pera mo sa stocks, ganun. O may iba ka pang fear. Okay. Pero Yes, hindi ka ma'am. naman po nag-doubt na totoo ba yung stock market. Hindi ka naman po nag-doubt na ganun. Nung una, nagda-doubt ko talaga ako kasi hindi ko pa talaga akong kaalam-alam. Opo, Pero, nung nakita ko naman, may mga tao talaga na na-prove talaga na okay naman siya. At saka may gumagabay pa rin sa akin mga ibang tao. Doon talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na pasukin ang stock market. opo. At the same time, bali, magdagdag pa ng sa portfolio. So Dun, bali ma'am, bago ka po nagsimulang mag-stocks, nag-research ka muna kung talagang legit yung stock market. Ni-research mo. yes, ma'am. Yes, Madami ka ma'am. research. So nakita mo naman Oh, talaga yung Philippine stock market. oo. Kasi alam ko talaga, yun yung way ko para ako ay, yung hinahanap ko na magdagdag ng income para sa sarili ko. At the same time, yun nga, yung makakatulong sa pamilya ko at pagdating ng oras, makakatulong din sa retirement ko. Kaya, yun yung talagang pinag ko. Kaya nga lang, wala akong kasiguraduhan talaga kung talagang ako'y mananalo dito sa ginawa ko. Kaya ang ginawa ko, pinag-aralan ko talaga na todo at talagang nag-research ako ng iba pa na makakapagpatunay sa akin na legit ang pagkakaroon ng stock market. Opo. Ngayon ma'am na nag-stocks ka na, ano na po inaaral mo? Anong level na po yung lessons na inaaral mo? Nandun ka na po ba sa, nag-aaral ka na po ba ng technical analysis or simpleng investing muna po yung ginagawa mo? Bali po sa ngayon, ma'am, maliban na-apply ko na rin yung mga technicalities na kasi pag ikaw kasi nandun na nag-aaral ka na, kailangan mo i-actual, hindi lang na magbabasa ka, kailangan i-actual mo siya para malaman mo kung paano mo gagawin. Kasi yun yung sinasabi, trial and error. Tapos, pagdating ng oras, gagamit ka talaga ng pera. Pag hindi man ikaw nanalo, hindi lang isang beses, dalawang beses, at saka sa tatlong beses. Pero siguraduhin mo na yung mawawala na pera mo, kaya mong tanggapin sa sarili mo at alam mo na, babalik yan, babalik yan. Opo. So yung mga talagang sa stock market, kailangan po siyang aralin para bago mag-invest, para hindi talaga kabahan. At saka O, madami pong strategy no? Madaming strategy kasing pwedeng i-implement sa stock market. Ang nakita ko po talaga dito is depende sa time. Ang nakita ko talaga dapat natin i-consider sa stock market, time, yung risk appetite mo, tsaka yung capability to invest. So doon ka magde-decide kung ano yung strategy or trading plan or investing plan na gagamitin mo. Kasi nga hindi talaga pare-pareho eh. Hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon sa buhay. So kaya mahalaga yung mag-aral po talaga ng stock market. So yun ma'am, bilang ang sinabi mo rin lang, i-summarize natin na gusto mo magkaroon ng income, 'di ba? Kaya ka nag-invest sa stock market. Tapos, ang pinaka-fear mo bago ka magsimula ay yung kung mawawala ba yung pera mo. Siyempre, pinaghirapan mo yun, ma'am, di ba? Bilang yes, OFW, pinaghirapan mo yun eh. And then, pero yung biggest reason mo talaga, ma'am, bukod sa passive income, meron pa bang iba or yun na yun? Or meron kang family na gusto mo pag-ipunan? Yung retirement mo pala, ma'am, sinabi mo kanina, no? So, parang bukod doon yung retirement mo din. Kasi nga, OFW. okay. So, ma'am, on the average, nung OFW ka pa, ilang oras sa isang linggo mo inaaral yung stocks nung beginner ka? Nung beginner. Bali nung beginner po talaga ako. Nung inaaral mo Kasi, na yung mga lessons, ma'am, mga ilang oras oo, yung inaalat mo po sa isang usually, linggo? usually ma'am, mga isang oras lang. Sa isang Pag hindi ko linggo. siya
Hindi sa isang linggo, sa Sa isang isang araw. araw, kailangan Sipag na. itatarget ko siya ng isang oras. Talaga, ginagawa mo po siya ng paraan. Opo. So, bali ma'am, ngayon po na hindi ka na beginner, ilang minutes na lang po yung inaalat mo per day sa stock market para mag-aral? So ngayon po ma'am, bali 30 minutes na lang yung inaalaw ko talaga na oras sa akin. Mali, ginagawa ko na lang, pumapasok ako dun sa aking portfolio. Nag-check ako ng stock market ko. Then, tinitingnan ko kung ano yung status ng stock market ngayon. Kapag tapos na, then ganun lang. Close mo Sa na. gabi naman, kung ako, opo. Sa gabi naman, kung ako ay gusto kong magdagdag ng portfolio ko, yun, mag-check uli ako. Para doon ako titingin kung time ko na ba talaga na magdagdag ng sa portfolio ko or hindi pa. Kasi, syempre, ayaw natin na mawala yung ating pera. So, kailangan maging maingat tayo. At saka yung sa mga katulad natin na OFW, yun yung masasabi ko lang sa inyo, now is your time. Kasi hindi lagi tayo malakas. Katulad natin na OFW, ang gusto natin maging kasama yung buong pamilya. Lalo na sa mga single mother, mahirap din sa part ninyo na hindi lagi kayo malakas. Kaya ito yung way ninyo. Mag-aral lang kayo, maghanap kayo ng mga mentor ninyo at ng mga tao na sa paligid ninyo na tutulong sa inyo para talagang maging confident kayo na pumasok sa stock market. Aral po talaga no? Sa simula, aral talaga. Sobra. Oo. Talagang commitment lagi. Oo, commitment. Sobrang commitment. Kasi kung nasa sa kanila naman yun, kung gusto nilang kumita, aralin. Aralin. Oh. Tsaka part naman ng mga is failures, kasama yan, mistakes, kasama talaga yan sa journey ng kahit saan naman na business or ano, basta aral din. So, buti ang sipag mo, ma'am, mag-aral kahit busy ka po. Kasi ma'am talagang sobrang laki po talaga na naging problema ko sa buhay ko talaga. Bilang head of the family, syempre, kailangan ka mag-isip ng paraan mo kung paano ka makakatulong sa pamilya mo na at the same time, hindi rin ikaw parang nawawalan. Dahil nangyayari kasi nangyayari talaga ng pag lahat ay binigay mo, ikaw naman ang mawawalan pagdating ng oras. Sino naman ang tutulong sa iyo? So, parang ginagawa mo, ma'am, nagbibigay ka sa family mo, pero nag-iipon ka for yourself para pagka retirement mo, meron kang makukuha. Yes, ma'am. Opo. So, tama. So, mas dapat talaga na aralin mo yung stock market. Kasi nga, kung ayaw mo talagang malugi na hindi mo alam yung gagawin mo, aralin mo siya. Pero may isang tip pa ako, ma'am. May Ma'am? isang tip pa talaga sa isang OFW. Ano daw? Kasi alam ko, talagang nag-iisip sila, paano nangyayari na hindi ka nakakapagbigay sa pamilya mo, pero ikay nakakapag-invest ka sa stock market. Bali, ang ginawa ko, talagang binigyan ko muna ng permanent income yung family ko. Tapos, nung nakita ko na sila na medyo maganda-ganda na, kasi ang ginawa ko, ma'am, pinag-aral ko yung isa kong kapatid, tapos nung nakatapos na siya, kinausap ko siya, sabi ko, ngayon, ikaw na ang susunod na magtutulong sa pamilya natin. Tapos, at the same time, meron na rin na binigay ako na fixed income doon sa pamilya ko. Pero, yung ibang income, kung merong kaunti man na talagang kailangan nila, dadagdagan ko na lang. Hindi lahat binibigay ko sa kanila. Kasi, at the same time, tinuturuan ko sila para mag-ipon. Opo. Pare-pareho kami natututo para ako makapag-invest sa stock market. Kasi sa liit ng sa akin, sinasahod ko, talagang hindi kakayan. Totoo. Maliit lang ang sinasahod ko. Pero nasa sa'yo kung paano mo dadalhin at gagawin yung sitwasyon mo. Kaya ikaw, mag-isip ka sa sarili mo. Dahil alam ko sa OFW, minsan kasi nagpapayo din ako sa iba mga kasama. Dahil alam ko yung hirap. Alam ko yung hirap dahil nandun ako. Nandun ako. Kung hindi ko naranasan, hindi ko sasabihin. Kaya nasasabi ko talaga, now is your time. Be open-minded, have a goal setting,
Always pray to the Lord. Yan lang po talaga. Tsaka Dedication and be consistent. oo, ma'am. So at least ano ma'am, na hindi, kumbaga ang naibigay mo rin sa family mo ay naturuan mo sila paano sila maghanap ng pagkakakitaan, no? Talagang teaching them how to fish, parang ganun ma'am, ano? Yes. O, kasi hindi pwedeng, kailangan talaga may lesson no? Yes. Ka rin lang. Maging wise ka rin lang maging wise ka rin lang. Kasi yun nga lang lagi sinasabi nila. Akala nila, pinupulot lang ang pera sa atin. Hindi ganun. Maliit lang talaga. Kailangan mo maging productive ka. Maghahanap ka ng ibang way kung paano magdagdag ka ng income mo. Nasa sayo yun. Pero kakayanin mo naman eh. Totoo, kakayanin mo yun. Kasi open ang oras natin doon. Pero yung pagdating ng dito sa Pilipinas, madalas kasi nagbibigay lang tayo. Masarap yung tumatanggap ka lang lagi. Pero yung hirap mo, paano naman yan sa sunod na araw? One time, big time tayo, di ba? Eh, hindi naman pwedeng laging ganun. Paano kapag yung preparation mo pag nagkasakit ka, paano yung anak mo, anong susunod mo kapag naubos na yan, yung sa pag-aaral ng anak mo? Lagi ka bang malakas? Hindi naman, di ba? Kaya, ang iniisip mo dapat lagi, future, hindi lang yung sa ngayon. Ayun ma'am. So salamat po ma'am sa sa paunlak sa interview kasi ikaw po yung magandang example bilang OFW kasi nga ah, madaming OFW po na hindi rin alam yung stocks na tinatanong nila, pwede ba ako sa stock market? So at least na-interview po kita na OFW. At saka yung dati kong interview, makikita nila si Ma'am Feli and si Ma'am Cora, parehong OFW yun na 69 years old. So talagang ma'am, pagka ginusto mo, magagawa ng paraan. Totoo Para sa po, ma'am. future, para sa goals sa buhay. Basta aralin lang muna nila yung stock market. Huwag silang mag-invest na hindi naaral. Para at least naman hindi sila, alam nila yung gagawin nila, alam nila yung strategy kung anong i-implement nilang steps or strategy na gagamitin nila sa stock market. Yes, ma'am. Totoo po yun. Strategy. Ayun, ma'am. So, salamat po sa paunlak mo sa interview. At ingat ka po lagi. And yun. So, salamat, ma'am. Welcome po, ma'am. Ingat din po kayo lagi.